그동안 바로 듣네. Nahanap na ba yung taong pinaghanap ko? Hindi pa. Matagal na. Kaunti lang ang impormasyon. Mahirap hanapin. Hanapin mo siya. Nailigtas niya ang buhay ko at hindi pa ako nakakabalik ng utang na loob. Opo. Tayo na. Tigas na mga mo! Ang kaya, hindi ka pa kaya! Pamatikman! Halika na! Bitiwan mo ako. Hindi ka talaga lola ko. Gusto mo patayin kita? Huwag kang sisigaw! Patayin kita! Hindi. Ano ka? Takbo! Okay ka lang. Okay lang ako. Salamat sa pagligtas mo sa akin. Ito, para sa iyo. Hinihahin na. Mas okay ka lang, Kais na. Ibniblik ko sa iyo yan. Nasaan ka ngayon? Meow meow, heto ang paboritong hot americano mo. Pero bago yan, yung hiniling ko sa iyo kanina, ano na? Bakit? Nagmamadali kang ipakasal ang sarili mo. Nanay, yung sakit niya. Matagal na. Wala nang pag-asa. Tanay, huwag kang mag-alala, gagawin ko lahat para mapagaling ka. Ang pinaka-iniisip ko ngayon ay ikaw na mag-iisa ka sa mundong ito. Wala kang malalapitan. Paano na? Makikita pa kaya ng nanay ang araw ng kasal mo? Sige na. Magpapakilala na nga sa'yo ng manlili ko ngayon. Classmate ko sa high school, graduate sa magandang universidad, gwapo pa. Kung hindi lang siya nagmamadali makahanap, hindi sana siya mapupunta sa atin. Jesus! Kailangan mo siya sa akin. Inumin mo na! Sige, sabihin mo. Bakit mo ako tinawagan? Wala lang. Narinig ko sa mga dati nating classmate na may utang ka sa sugal. Gusto kitang tulungan. Pero ikaw ang may malasakit dito. May speed dating dito sa lugar na ito. Ito si Jaya Meow Meow, best friend ko. Di, bumisikuha niya. Kasi nakdo kaya. Basahin mo. Ang kumpanya niya ay mag-open ng hiring. Sa pinag-aralan mo, siguradong matanggap ka. Sa speed dating, ligawan mo siya. Tapos pumasok ka sa kumpanya niya. Naniniwala siya sa tadhana. At nagmamadali na ring makasal. Makakapag-asawa ka ng magandang babae at mapapasa sa kanya ang utang mo. 2 ibon, 1 bato. Hari, huwag mo na akong pilitin dyan. 2 buwan lang ang ibibigay ng nanay mo. Kung hindi ka pa mag-aasawa, kaya yan. Huwag ka mag-aasahan sa akin. Gusto ko itong desisyonin para sa sarili ko. Ang puso ko, parang may kulang. Hinihintay kita. Ang gwapo naman. At may dating pa. Ikaw ba ay? Kumusta? Ako si Jayong Meow Meow, 25 taong gulang. Hiwalay ang magulang ko kasama ko si nanay. May malubha siyang sakit at maka-ospital. Empleyado lang ako sa isang ordinaryong kumpanya. Akala ata niya ako yung blind date niya. Kakaiba. Bakit parang gumagaan ang loob ko tuwing nakikita ko siya? Posible bang? Pero huwag kang mag-alala. Mayroon akong ipon para sa gamot ng nanay ko. Ayaw ko lang na mag-alala pa siya sa kasal ko. Pero siguro maganda ang mga kondisyon mo, di ba? Sige na, para na lang hindi ako naparito. Sandali ka lang. Huwa. Ako pala ay assistant ng presidente ng kumpanya. Ganito lang ang damit ko dahil sa trabaho. May bahay ako sa labas ng lungsod at kotse rin. Okay naman ang aking kondisyon.
At ayaw ko ring pabiguin ang nanay ko na palaging nagpapabilis sa aking pag-aasawa. Ibig mo bang sabihin? Pag-asawa na tayo. Ikaw, Lizzie Wei ang pangalan mo. May problema ba? Wala. Intin kita sa lahat ba? May usapan pa ako sa bestie ko. Aalis na ako. Mag-uusap tayo uli. Hoy, sandali. Pwede ka muna kayo ng kunda. CJ. Sama ko akong sesiyo. Kulang kan. Sige, okay. Tapos na. Aalis na ako. Paalam. Boss, bakit ka nandito sa civil registry? Hold on. Humanap pa ng bahay sa labas ng lungsod at maghanap din ng sasakyan. Dalawa bang profile? Mababa ang profile. Sir, ayusin ko agad. Hoy, bumalik ka nga. Pag-inusi ako para sa akin. Alamin mo kung ano ang sakit ng ganay ni Miao Miao at tingnan kung may maitutulong tayo. Sino si Meow Meow? Asawa ko. Ano? Nag-asawa ka na? Ano? Hindi ka kasal. Bakit ganun kababaw? Akala ko naman susubukan mo muna siya ng matagal. No worries, pe. Lisa Wei, sino ito? Yung pinakikilala ko sa iyo ay si Wang Haocheng, kakmasi ko sa high school. Nagkamali ako. Jenny, pasensya na. Ako rin. Okay lang, okay lang. Nakita ko na lang kasal ka na pala. Pero naniniwala ako na dahan-dahan mong malilimutan si Xuxu at makakaalis ka na sa nakaraan. Nakalimutan ko na yung basura. Huwag mo na siyang banggitin. Congrats, babaeng may asawa na. Salamat! Pero hindi ka ba nag-iisip na medyo nagmadali ako sa pagpapakasal? Sa tingin ko naman, parang itinakda lang ang tadhana. Tama ka dyan. Jayang Miao Miao, swerte ka ngayon. Sir, heto ang susi ng bahay sa suburbs at susi ng kotse na hinihingi mo. Ang nanay ng madam ay may lupus. Pagdating siya may sakit, kaya lampasan ang tamang panahon ng lulas. Sa pagkain ako, mahirap siya nagkadyo at nan kung may manamalahan na tamo. Kailangan ko busy ko. Ikaw ang manugang lalaki, kailangan mong makabuti ang relasyon mo sa piyanan. Ano ba ang sinasabi mo? Wala akong sinabi. Ha? Naglalagablag ka na ha? Hello. Hoy, bahal ko. Susunduin kita mamaya pagkatapos sa trabaho. Ay, hindi na. Uwi na lang ako ng mag-isa. Sige, okay. Sino yon? Asawa ko. Asawa mo! Hi, Jayang Miao Miao. Wala ka nga lang boyfriend dati ah. Saan mo pa nakuha ang asawa? Grabe, army ka phone talaga. Trabaho na. Focus. Hoy, Miao Miao, kailan ka nagpakasal? Nagpakasal ka ba ng basta-basta? Ano? Basta-basta kasal? Miao Miao, nagpakasal ka ng ganun lang. Hoy, may kapitbahay ako. Pinagmamadali siya ng mga magulang na magpakasal. Kaya naghanap lang siya ng kahit sino. Tapos naging abusado pala yung lalaki. Nakakaawa, di ba? Huwag mo akong takutin. Ganito na lang. Pagkatapos ng trabaho, paandarin mo siya para sanduin ka. Titingnan namin kung okay siya. Baka manloko ka pa. Tama. Kung hindi okay, hiwalayan mo na lang siya. Exciting, diba? Kaso parang okay naman ang asawa ko. Hoy, yung kapitbahay ko, mukhang mabait din ang asawa niya. May salamin pa, pero abusado rin pala siya. Baka nahihiya lang siya kasi hindi siya proud sa asawa niya, kaya ayaw niyang ipakita sa atin. Sus, Sige,
Mahal ko. Mahal ko, naisip ko na, sunduin mo ako pagkatapos ng trabaho. Alas 5 ako magtatapos. CJ! Hoy, boss! Mingay mo ano puta? Ano? Ikasig oras. Oras? Kitiri ko. Ako rin, maghihintay. Ako rin. Saan ko? Huwag ninyo kalimutan ako, ha? Ako, patawanan ninyo ako. Parang hayop sa zoo ang tingin ninyo sa asawa ko. Ano? Ba't ba tayo happy, Ashley? Shushay! Uyaw, sasakyan pa yan ang asawa mo. Ang laks naman yan ah. Hindi yan sa asawa ko. Hindi na kaya ang ganyang mahal na sasakyan. Oyaw, sundo na kita. Uwi na tayo. Ay, manliligaw pala ni Uyaw iyon. Akala ko kasi asawa ni Miao Miao. Ang asawa ni Miao Miao, hindi ganun kayaman. Pero mas gwapo naman siya. Anong silbi ng gwapo? Hindi ka mapabusog sa gwapong lalaki. Wow! Isa pang magarang sasakyan. Manliligaw na naman kaya ni Uyaw iyan. Uyaw, grabe ka ha. Pila-pila pa ang mga boss na nagliligaw sa iyo. Wow! Gwapo at mayaman pa. Para siyang lumabas sa nobela. Group ay sa mga isda. Kung natin ang proyektong ito, makakapapahinga na tayo ng 1 taon. Tara na. Ano? Sabihin pa artist Professor Wang. Pero alas 10 ang usapan namin. Hindi ba sinabi ko sa iyo? Nag-meeting pa siya. Bakit ko pa kaya iyon pag sinungalingan ka? Hoy, anong ugali mo sa pagsasalita? Sinta na. Hintay na nga siya. Halika. Naku, tigil na. Huwag ka na magsalita pa. Sobrang kakalmos. Isang tanong lang, ganyan pang ugali. Hintay, ito ang Hengsheng Group. Ano? Anong nangyayari? Hindi ko alam. Tapos masalubong sila ng mahal ng tao. Baka presidente nila. Wala ayos. Ako po, presidente. 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 Pero ako, ulit na. Magandang umaga sa lahat. Ito rin ang trabaho. Siya pala ang assistant ng presidente ng Hengsheng. Ganyan talaga ang may-ari ng malaking kumpanya. Tingnan mo ang dating niya. Kahit ang assistant niya, iba talaga ang tsura. Alas 11 na, nandito na ba si Supervisor Huang? Kilala ko yung assistant kanina. Tatanungin ko siya. Kilala mo siya. Tali, tumaw ko. Naku, sino naman ito ngayon? Kaibigan ko yun. Ano ba hinihintay mo? Sabutin mo na. Hello. Hello. Dito ka pala nagtatrabaho. Naging abala lang kaya nakalimutan kong sabihin sa iyo. Bakit ka nandito? May kailangan ka ba? Bumisita kami sa inyong supervisor na si Huang. Pero mukhang nakamiting siya ng nakamiting, walang oras. Ganoon ba? Sandali lang, mabilis. Yufe. Abisuhan mo si supervisor kung na pumunta sa reception sa loob ng 1 minuto. Kung hindi kaya, palayasin mo. Oo. Epektibo kaya? Hindi ko alam. Supervisor, Huwag ka. Humihingi ako ng paumanhin sa matagal na paghihintay. Pakipatawad na kunin niyo ako. Hello. Kumusta na ang usapan? Hindi mo nakita ang katrabaho mo, yumuyo ko ng yumuyo ko sa aking boss. Natulala tuloy ang boss ko. Talaga? Mabuti naman. Uwe, mahal ko, may papasok na tawag. Matawag kita agad.
Puto na. Naisip mo na pumunta ka ng Amerika? Naghihintay pa siya sa'yo doon. Nay, sinabi ko lang hindi ako aalis ng bansa. Ano? Kung hindi dahil kay Jayong Miao Miao ngayon, hindi natin makukuha ang proyekto ng Hengseng Group. Kaya ang 10% ng kita mula sa proyektong ito ay magiging bonus ni Jayang Miao Miao. Wow! Nakakainggan mong isipin. Ikaw na ang mag-treat. Huwag naman. Ano ba? Ay, nakaalala ko pa. Kung hindi sa kaibigan ni Jayang Miao Miao na special assistant ng presidente, hindi tayo makakalapit sa kanila. Isang tawag lang, tumakbo agad si Manager Huang para... Ang kabawi. Hindi niyo alam, nagdududa pa nga ako na ang kaibigan niyang iyon, hindi lang basta assistant ng presidente, kundi ang presidente mismo. Ang presidente mismo. Huwag kang magpalikero. Empleyado lang siya. Sobrang humbling, ah. Empleyado talaga siya. Bakit pa kilulukuhin? Kumusta po kayo, Boss Wang? Hindi ko ba kayo nagambala? Ito ay... O, ipapakilala ko sa inyo ang ating bagong kasamahan, si Wang Haochen. Hoy, napansin ko. Yung tao. Wala pa nang pumasok. Sa nung nakikita. Tapos lang kama niya. Tumigil. Huwag ka mo invento. May asawa na ako. Umaasa akong matuto pa ako sa inyong lahat sa trabaho. Mahal ko. Halika. Bumili ako ng damit para sa'yo. Ikaw ang nagbayad ng renta ng bahay at kotse at tinulungan mo pa kaming makita si Huang na manager sa inyo. Hindi ako pwedeng palaging manghingi sa iyo. Okay lang sa akin naman, hindi ka sa akin. Hindi pwede. Hirap ka rin kumita ng pera. Subukan mo, kasya ka ba? Sige. Mahal ko. Pakinggan mo ako, huwag ka nang. Basta-basta gumastos para sa akin. Hindi mahal. Gusto mo bang tingnan? Bagay pa sa akin. Tapos ka na bang mabihis? Tingnan mo. Ikaw, ano ba yan? Ikaw, bakit hindi mo nagutods? Tignan ka. Parang maluwag. Palitan ko na lang para sa iyo. Hindi maluwag. Narinig ko na maraming lalaki ang tumataba pagkatapos mag-asawa. Parang malapit na rin akong maging ganoon. Sino pa ang nakakaalam? Ang brand na ito mahigit 2,000 ang pinakamura. Mahal na iyon para sa kanya. Hello. Kailangan ko ano mo. Pagbalik ko kanina, nakita ko hindi pa nalabahan ang damit mo, kaya nilabahan ko na lahat. Noon, magkasama tayong nasa 20s pa lang. Ingat! Mga estudyante pa, puno ng sigla at pagmamahal, pero hindi maipakita. Ang taos pusong pagmamahal. Okay ka lang. Okay lang ako. Medyo matalino naman pala. Ay, tama ka talaga. Ay, anong ginagawa mo? Ay, nangingilabot na ako. Wala lang, cute mo kasi eh. Laywan mo ako. Nagtampi nga ako na damit. Ikaw na magtampi, magluluto na ako. Hoy, mahal ko! Ako na ang bahala dyan. Busog ako. Kailangan ko ng galaw-galaw sa paghugas ng pinggan. Pero, Dumi-dumi dito ah. gusto mo bang tumaba dahil masaya ka? Sige na, alis na. Naku, suplado naman. Hello, si Jayong Miao Miao po ba ito? Ito po ang Hermes Menswear. May magandang balita para sa inyo. Napili kayo bilang lucky customer ngayon, kaya libre na ang bibilhin ninyong shirt. Totoo ba yan? Mandaraya ka ba? Ano nangyari? Pakinggan mo! Nanalo ako! Yung sa hearing, libre na. Grabe, ang swerte mo talaga. Ang swerte mo talaga!
80 piso lang naman. Anong ikikatuwa doon? Nga, totoo rin. Swerte ka ngayon, mamili na tayo. Napansin ko, palagi ka nang ang dalawang gamit na iyan. Hindi na, bibilhin ko na lang online. Mas mura pa. Paano naman tumidiyet ka? Isusot mo pa yan. Tara na! Tara! Tara na! Tara na! Tara na! Hoy, Meow Meow. Di ba sabi nga rin ikaw ang pipilian ko? Bakit nandito ka uli? Malaki kasi yung damit mo, di ba? Gusto kong bumili ng mas angkop sa iyo. Tayo na. Sige na, pumunta na tayo sa night market doon. Maraming bagong styles. Tara na. Hindi. Dito sa Hongsing Mall, marami ring styles. Dito na tayo. Ang pinakamura doon ay 1 hanggang 2,000 ang isang piraso. Ang lang ang bibili doon. Ikaw ang tanga. Kasi ang boss ng Hongsing Mall ay nagbigay sa ating boss ng isang AC card na may 500,000 pisong voucher magagamit bilang cash. Kung hindi mo gagamitin, sayang naman. Totoo ba yun? Oo na, tara, tara, tara. Pagod na ako. Ako pa nga ang mas pagod dito. Kung hindi nagsara ang mall, hindi ka pa talaga uwi. Libre naman ito di ba? Salamat, mahal ko. Maliligo muna ako. Bakit? Bakit wala kang damit? Wala akong salamin, hindi ko makita ng maayos. Pakuha mo nga ang damit ko. Lumakad ka na papunta dito ng mag-isa. CJ, Mataas naman ang grade ng mata ko. Baka matisod ako at mapadampi sa'yo. Huwag kang magtampo ha. dadalhin ko na sa'yo. Katalagan ba? Ano makita kung masaan ako? Ay nako, libre lang ba ito para sa akin? Ang ganda. Ang ganda. Talaga namang maganda. Maganda. Ma, pigilan mo naman ang expression mo. Para kang nakahanap ng jackpot. Hoy, ikaw, ano ba sinasabi mo? Baka marinig ng manugang ko at matawa pa siya. Pagdating ng manugang, nalimutan na ang anak. Ziway naman. Ang sakit ng nanay mo. Parang walang lunas na. Ang batang miyaw-miyaw. Medyo malikot, tamad ng konti, hindi rin masyadong matalino, hindi rin ganoon kaganda, pero mabait naman siya. Sa mga darating na araw, sana magtiyaga ka sa kanya. Ma! Huwag kang mag-alala. Ang sakit mo, gagaling ka, sigurado. Tungkol doon. Matagal ko na iyan tinanggap. May lunas na. May lunas na ang sakit mo. Ano? Ano? May konsultasyon ng mga eksperto mula sa ibang bansa. May isa na talubhasa sa lupus. Sabi niya, hindi problema ang sakit mo. Narinig mo ba? Sabi ng doktor, magagamot ka. Apahin! Salamat sa aking mabuting manugang. Salamat, manugang. Dahil sa aking mabuting manugang. Ay naku, nalaman na agad ng biyanan na ako ang naghanap ng ekspertong iyon. Bakit sa kanya pa ang pasalamat? Wala naman siyang ginawa. Hindi rin yung aking manugang. Ay talaga may swerte. Kita mo, sinabi lang ng manugang ko na gagaling ako. Pumasok na agad ang doktor na may magandang balita. Siyempre, dahil sa aking mabuting ano. Gang! Ikaw, marami ka nang sinabi, wala namang nangyari. Tanay! Wala na kayong dapat ikabahala. Sinabi na ng doktor magagamot ito. Sino yun? Wala yun. Wala na. Dapat si Gia o Jiawa. Pumunta ngayon. Kapaang putas na ako ang hunda.
Ay, miyaw. Ikaw ang swerte ng aming kumpanya. Kailangan talaga kitang sama. Ayoko nga. Katapos ng graduation, pag-aasawa na tayo. Hindi ka na mag-aaral sa ibang bansa. Manloloko ako ng asawa para samahan ako doon. Ganyang basura-basurang proposal, dinala pa ninyo dito sa meeting namin. Kahit hindi mo gusto, hindi mo kailangang manglait. Nakakahiya sa siyang Rui Group ang ganyang ugali. Sa tingin mo ba, sinadya kong awayin kayo? Hindi ba? Ay, tama na. Tama ka sa isang bagay, nakakababa ng aking antas ang makipagtalo sa maliit na kumpanya ninyo. Akala ko magkukunwari kang hindi mo ako kilala. Alam mo ka. Walang hiya. Meow meow. Meow meow. Meow meow. Talaga, hintay ka. Hindi ko inakala na ikaw, ang presidente ng Siang Rui Group, magiging ganito ka-immature, dala-dala ang galit sa dating girlfriend sa trabaho. Siyempre, galit ako. Pinalagpas mo ako nang wala akong alam kung bakit. Ikaw ang nag-iwan sa akin. Dapat alam mo kung paano tayo naghiwalay. Diba? Tipong hindi ka na interesado, tapos biglang nagparik ang gusto. Hindi ba nagpaalam ka sa akin dahil may depression ka at ayaw mo akong maapektuhan? Wow, ikaw ang may ibang babae. Baka hindi tayo naintindihan sa isa't isa. May ebidensya ako. Hindi ba ito si Sing Chayani? Gusto ko nalaw pumana, humihanto sa aking bakit ang ganda ako. Sino ang makakaalam na ganito ang hitsura ng larawan? Sino ang bibigay ng larawan ito? Season siya ni Riba. Ano? Niloko niya tayo, miyaw. Kung ganoon, palitan natin ang stisa. Bitawan mo. Kasal na ako. Kasal. Nabibiro ka ba? Hindi ka naman madaling mahulog sa ibang tao. Pero hindi rin ako magpapahirap sa nakaraan. Galing ako sa ibang bansa para makita ang mga lumang kaibigan. Noong makaraang Vans Reunion, single ka pa. Nagpakasal ako yung buwan. Biglaan. Miyaw. Suzong, pakiusap na panatilihin ang distansya. Kasal na ako, ha? Ang asawa ko. Hello, mahal. Mahal. Wala naman, gusto ko lang itanong kung ano ang gusto mong kainin ngayong gabi. Okay ba ang isda sa hasing? Napansin ko mahilig ka talaga sa isda. Sige, okay. Miyaw. Niloloko mo ako. Ano na, mahal? Wala, ang trabaho ako. Bababa na muna ako. CJ! Yufe, Presidente. Ano? Imbestigahan mo kung may nag-aaway sa asawa ko sa trabaho. Po. nakita mo na, maayos kaming dalawa ng asawa ko. Huwag ka nang makialam sa amin. Naloko ang asawa ko. Akala niya nandaya ang dati niyang kasintahan. Kaya binabawag na niya sa lahat ng paraan. Kung dati niyang kasintahan, nag-aaral sa ibang bansa, kakabay lang niya. Ibig sabihin, nakiaway si Meow Meow dahil sa maling akala, kaya nagpakasal siya sa akin para makapanggalit. Ngayon. Nandito ka pala. Bahay, bakit hindi ka nagilaw? Kanta ko. Anong nangyari? Ha? Sino ang nagpapababa ng mood mo? Wala, trabaho lang yun, maliit na bagay. Oh. Ikaw naman, may espesyal na nangyari sa iyo ngayon o may espesyal na taong nakita ka. Kahit papaano, tapos na ang lahat sa akin at kay Exoshow. Bago pa lang kaming nagpakasal, kapag nalaman niya, baka mag-isip-isip pa siya. Wala naman. Ako, ang asawa mo. Swerte na swerte sa opisina ngayon. Kapag may meeting ang boss, palagi akong kasama. Sa tingin ko. Sa tingin ko malaki ako at maraming magsahod. Pagka-promote mo, hindi ka ba mahahiya sa akin na assistant lang? Listen, hindi ko masabi ha. Hoy, hindi kita iiwan. Ikaw ba naman? Ganun ba ako? Hindi ka ba? Ganun ba ako? Uso, marami pa nila kita. Hindi ko inakala na ikaw ang unang kakausapin mo pagbalik mo sa bansa. Bakit?
Okay ka na ba? Kahit hindi ka pa, okay lang. Sasabihin ko sa iyo, ikinasal na si Meow Meow. Masaya siya sa kanyang asawa ngayon. Ikaw naman, ano na? Hindi ka ba dapat maghanap na rin ng mamahalin sa iyo? Anong nangyari dito? Ito yung litratong pinahipan mo sa mata ko, di ba? Bakit parang naghahalikan kayo sa kuha? Maganda pa rin ang kuha, though. Huwag kang magkunwari. Ikaw ba ang nagpakuha nito? Alam mo namang hindi mapanlin lang si Meow Meow pagdating sa relasyon. Sinadya mong isipin niyang loko ako para paghiwalayin kami. Zeng Jiayani, napakamasamang loob mo. Hindi ganoon, Susyo, pakinggan mo muna ako. Hindi kayo pati ng Meow Meow. Ako lang ang nakapapa sa'yo. Ako na. Ikinasal na si Meow Meow. Masaya siya sa asawa niya ngayon. Wala na kayong pagkakataon, Susyo. Bahalan. Huwag mong akalaing hindi ko alam. Nagpakasal sila ng mabilis, walang pundasyon ang relasyon nila. Pero ako, 3 taon kaming magkasama ni Meow Meow. Susyo, akala mo ba mag-aalis si Meow Meow ng kasal dahil sa iyo? Huwag kang mangarap. Meow Meow, pakiusap na. Pumunta ka na lang sa hapunan kasama si General Manager Tsu ng Siang Rui. Ikaw, bakit hindi ka na lang mismo pumunta? Sa tingin mo ayaw ko. Ayaw nila sa akin eh. Pakiusap na ate, ako. Tumutitata sa mo. Pero kung maging bastos siya sa akin, aalis na agad ako. Huwag mo akong sisihin, ha? Sige, okay. Meow Meow, alam mo ba kung anong espesyal na okasyon ngayon? Andas ba? Minsan ako, meow. Alam mo ba ang ibig kong sabihin? Sibo abadan para na anibat na wag sila lawin. 4 na taon na tayong magkakilala. Kung hindi dahil sa pakikialam ni Zeng Jiaying noon, kasal na sana tayo ngayon. Meow Meow. Meow Meow, okay ka na ba? Ayos pa lang. Boss, hindi ba iyon ang madam? Bakit siya kumakain kasama ng ibang lalaki? Sandali lang. Normal lang kumain kasama ng iba sa tanghali. Hindi ba't madalas akong kumain kasama ng mga babaeng partner sa negosyo? Pero, kasi parang kasama niya ang dati niyang boyfriend. Yung ex niya na nag-break dahil sa hindi pagkakaintindihan. Hanapin ko sila. Bonglo, gusto mo bang mapahiya ako? Hindi yan ang ibig ko sabihin. Okay lang ako. Lumayo ka sa akin. May asawa na ako. Hindi maganda kung makita tayo ng asawa ko. Meow Meow, ang sakit ng sinabi mo, para kang nagbaon ng kutsilyo sa puso ko. Grabe ka naman, parang teleserye. Ang dating mo, parang ako pa ang masama. Mali ba ang sinabi ko? Kung hindi pa nangyari yun noon, ako na sana ang asawa mo ngayon. Pagkakataon man o tadhana, parehong iyon. Naniniwala ako sa tadhana. Baka ayaw talaga ng langit na magkasama tayo. Hayaan na nating lumipas ang nakaraan. Ayan itong saraban. Hindi ka ba nagsisisi? Nagsisisi naman. Pero ganun talaga ang buhay. Karamihan sa mga bagay ay hindi ayon sa gusto natin. Ang pagsisisi ay bahagi ng buhay. Sabi Luis mo, karamihan sa buhay ay hindi alin sa aking gustuhan. Pero ako, lalaban pa rin para sa bawat pagkakataon. Meow Meow, malalaman mo rin balang araw, ang iyong mabilis na kasal ay isang pagkakamali. Nagkakain pa naman siya kasama ang dati niyang nobyo. Gumiyong tuwa labas, hindi pa kaunuhan. Sir, tinawagan ka ng lola ninyo. Hinihingi na umuwi tayo. Tira po. Ako niyo. Kuya Ziwei! Zhang Yan pala. Kailan ka pa bumalik sa bansa? Ikaw talaga, ikaw pa ang may kasalanan dito. Napagkasunduan na natin pumunta ka sa ibang bansa, tapos biglang nagbago ang isip mo. Ngayon, pumayat na si Yan para sa'yo. Inay, sarili ko itong desisyon. Anong kinalaman nito sa pagbalik ni Yan? Huwag kang magkunwari. Ngayong nandito na si Yan, gusto ko nang ayusin ang kasal ninyo. Inay, may isang bagay pa akong hindi pa nasasabi sa iyo. Kasal na ako. Ano? Kasal ka na? Kailan ka nagpakasal? Kailan ka pa may jowa? Bakit hindi ko alam? Bakit hindi mo sinabi sa akin ang ganyang mahalagang bagay? Nanay mo pa ba ako o hindi? Hay nako! Inay, huwag muna kayong magalit. Biglaan lang ang aming kasal. Ano? Biglaan? Inay, hindi ba lagi kayong nagsasabi na magpakasal na ako agad? Natupad ko na ang gusto ninyo, di ba? Diyos ko po! Ikaw at si Yan ang gusto kong ipakasal. Hindi kita kinahit
sinulutang magpakasal ka bigla-bigla sa isang taong hindi mo kakilala. Nang husto! Ikaw talaga! Ginagawa mo kasing biro ang kasal. Marami kasing nagpapakasal ng biglaan para sa pera o ginagawang kapalit ng ibang tao ang asawa. Ziwei, hindi ako pakialamera, pero natatakot talaga akong maloko ka. Huwag kayong matalala. Seryoso ako sa kanya. Eh, paano naman siya? Hindi mo makikita ang nasa puso ng tao. Paano mo malalaman ang kulay ng nararamdaman? Diborsyo! Huwag na kayong mag-alala dyan. Aalis na ako. Hoy! Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin ko hiwalayan ni Zivey ang asawa niya para sa iyo. Nasaan siya? Hindi mo malalaman ang kulay na nasa isip ng tao. Paano mo masasabing alam mo kung ano ang naisip niya? Kaya ba siya nagpakasal sa akin nang nagmamadali ay dahil lang? Ang bango. Mahal, anong okasyon ngayon? Bakit ang daming ulam? Mahal, nandito na. Kumain ako kasama ang kliyente ngayong umaga. Nagpahinga kami ngayong hapon kaya nakauwi ako para magluto para sa'yo. Pork ribs, sabaw ng bangus at hipon, lahat paborito ko. Tikman mo na. Z, mas masarap ito kaysa salutuin ng chef na Michelin 3-star. Pero, hindi makakala sa akin. Ika na lang. Basta masarap, okay na. Mahal, bakit ka napakagaling mo? Siguro ginastos ko na lahat ng swerte ko sa nakaraang buhay para mapangasawa kita. Tama na. Nakikinig na nga ako ng teleserye kanina. Ikaw pa. Sige pa bang nagsabi sa iyo ng ganyung romantic lines? Sino pa ba ang makikipag-usap sa akin kung hindi ikaw? Narinig ko sa manliligaw ng katrabaho ko. Sinabi niya sa katrabaho ko. At ako na ako. Masarap. Sige lang, saan na? Kliyente ko sa trabaho. Tapos na ang oras ng opisina, umatawag pa rin. Walang respeto, nakakaasar. Hello. Hello, miyaw-miyaw. Hindi na ako kaya ang sakit-sakit. Anong nangyayari sa'yo? Wala akong abnormal. Parang appendicitis ang problema ko. Magpagamot ka kung may sakit ka. Hindi naman ako doktor. Miyaw-miyaw, nandito na ako sa ospital. Wala akong kahit sino para tumulong sa akin. Alam ko na, kasal ka na. Ayaw ko rin guluhin ang pamilya mo. Pero alam mo naman, nandoon pa ang mga magulang ko sa Hilagang probinsya. Dito sa Jianghai, ikaw lang ang kilala ko. Miyaw-miyaw, pakiusap na. Ang dating mo parang lalaking plastic. Mas mabuti pang hindi mo ako niloloko kung hindi talagang papagsamahin kita. Ano ba? Hindi kita magtatakpan, yung kliyente ay matandang kaklase ko. Appendicitis daw siya, kaya kailangan kong pumunta. Wala siyang kilala dito sa Jianghai. Sige na. Hayaan nating tingnan ni Xushu si Ziwei para kusang loob siyang umurong. Mahal, takot na takot ako mag-isa ngayong gabi. Samahan mo naman ako, ha? Nasa iyo na ako. Tara na. Bilisan na. Halika na! Sundin mo na lang ang sinabi ko. CJ. Heto, kumain ka ng ubas. Salamat! Kuha mo na ako ng kubit para sa'yo. Salamat, mahal. Hanapin mo na lang ako sa kwarto pagdating mo. CJ. Tubig. Nandito ka na rin.
Appendicitis lang yan. Huwag mo nang gawing parang huling pagkikita natin. Ano sinabi mo? Wala ka bang habag sa kapwa? Kakatapos ko lang ng operasyon, halos mamatay na ako sa sakit. Nagmamasakit ka ba? Nagmamasakit. May sakit na nga ako. Ano mamasakitin ko pa? Loko ba ako para mapag-misfit? Hindi ka pa naman namamatay sa sakit, kaya kaya mo pang magsalita ng kung ano-ano. Totoo naman ang sinasabi ko eh. Aray! Oh, tubig. Matandang kaibigan ko. Pakibigyan mo naman ako ng tubig. Aray! Appendicitis ka, hindi naman naputol ang braso mo. Naku, kakatapos ko lang ng operasyon, masakit pa rin ito. Ano ako makakainom ng tubig ng mag-isa? Ganyan ka pa rin, madaling lokohin katulad ng dati. Sino ka ba? Bakit ka nandito? Lumabas ka! Asawa ako ni Meow Meow. Ito ang asawa ko. Matangkad at gwapo, di ba? Oh, siya yung sinasabi ko sa iyo. Kliyente ko sa trabaho. At kasabayan ko sa kolehiyo, si Xusho. Kumusta? Kaka-opera ko lang. Hindi ako makakakamay. Ay, si maubudot dyan. Ang bako naman. Huwag mo siyang pansinin, kaka-opera lang niya. Okay lang. Hoy, uwin ba muna? Ikaw yung halati ko. May kailangan lang akong gawin. Pwede mo ba siyang painumin ng tubig? Ginahifan. Wala iyon. Huwag ka mahiya magtulungan sa asawa ko. Mag-asawa kami, okay lang. Pero ito... Pero ikaw. Siya, ako naman. Sige na! Ano ba yan? Gusto mo akong mapaso? Bounce long. Hindi ko sinutumo kung wala sakit. Tama na, ang hinahina mo talaga. Meow. No, ikot sa Alam mo ba kung sino ako? So, gusto niya sa akin. Tama. Pero pinapayuhan kita. Huwag nang makialam sa asawa ng iba. Kung hindi, Mapapahamak ka. Panghalili ka lang. Sino kakita nito? Kung hindi lang nagkahiwalay yung Meow dahil sa isang pagkakamali. Hindi kailan na babae si Meow Meow. At sa akin Oh. Meow, meow. Rico ng gusto si Xusho. Zeng Jayani, hindi ko talaga inakala na ganun ka kagaling magkunwari. Ikaw ang nagsabi sa akin na nag-shade si Xushu. Ikaw ang nagpeke ng litrato. Ikaw ang nag-udyok sa akin na mag-move on at ikaw pa rin ang nagsabi sa kanya na kalimutan na ako. Zintiani, napapamo ako. Ikaw mismo ang bisit na plano at nag-escape ng lahat. Nakakan mo magago. Eh ano ngayon? Sa tingin ko lang talaga, hindi kayo bagay ni Xushu. Mabuti namang hangarin ang ginawa ko. Huwag kang mag-arte. Wala akong paniwalang kahit isang salita sa sinasabi mo. Bakit ka ganyan kakagalit? Baka naman hindi ka masaya sa mabilis mong kinasal na asawa, kaya gusto mong balikan si Xushu. Kung magsalita ka pa ng ganyan, susuntukan kita. Ibilan mo na ang pangmamakas. Gusto mo si Xushu eh. Sa totoo lang, dapat mo akong pasalamatan. Ano kang ano? Tama ba ako? Gusto mo pa rin si Xushu. Ngayon, dahil sa responsibilidad mo lang, hindi mo matanggap ang totoo. Muya! Uwi na tayo. Mahal, kailan ka pa? Nandito. Sandali lang. Jayang Meow. Talagang swerte ka. Grabe ka talaga. Sorry, saksa lang. Ako ka lang pinagpapawa mo yung sawa. asawa pa. Ikasasok pagsusukay na sure ating. Guys, sure ba? Gusto kong makita kung gaano katagal mananatili ang mabilis ninyong kasal. Narinig mo ba ang lahat ng sinabi ko sa kanya kanina? Hindi ko hindi kasi wala. Kailangan ko. Relasyon ko. Nakuyod lang. Isa at saka, baka nang tunang kasal. At naghiwalay kami. Guys, main kami. May punto ka. Hindi ito ano siya. Ikaw gusto siya. Hindi siya nagkarain. Hindi ako namamahal para siya. Si Zeng Chani ang iguan yan. Gusto lang niyang sirain. Ang nagasyon natin. Di ang sidang ayaw pa sa akin. Hindi ako galit. Kalmado ako ngayon. Pero ang mukha mo, hindi mukhang hindi galit. Nag-iisip lang ako. Baka may isang bagay na tama ang sinabi niya. Ano? Na ang pagtatanggol mo sa akin ngayon ay dahil lang sa responsibilidad sa ating kasal. Hindi. Mali lahat ng sinabi niya.
ang mga sinabi niya. Ngunit ikaw ba? Ano nga ba? Huwag mong isiping mababayaran mo na ako ng isang halip. Eh ano pa ba ang gusto mo? Pabalak sa iyo, huwag kang nalampas ang haganan. Bakit lang? Benghal siyo. Ikaw ang ito. Wala ka pala sakit. Ikaw ang may sakit. Nagkunwari ka lang na may sakit para mapansin ka ni Jayang Meow Meow, di ba? Tumahimik ka na. Lumayas ka na. Sa tingin ko, dapat kang kumilos para siya na mismo ang manligaw sa'yo. May ibig sabihin. May ideya ako. Tatawanan mo pa ako. Handa na ang lobo para kainin ang kuneho. Tumakbo ka na. Kakainin ko ang mga hita mo, tapos ang mga kamay mo. Tapos? Ang mukha mo. Magandang umaga sa lahat. Umaga. Ay nako, mukhang masaya ka ngayon, meow meow. Promotion ba? Ay, hindi lang yan, may magandang asawa pa siya sa bahay. Hoy, ano ba yung sinasabi ninyo? Meow meow. Shishi! Dalawang malaking proyekto ang nahawakan mo para sa kumpanya. Ikaw na siguradong mapipiling supervisor. Huwag kaming kalimutan ha. Kami ay umaasa na sa iyo. Sige, sige, madali lang yan. Jayang Meow Meow, matagal na tayo hindi nakita. Magkakilala kayo. Hindi lang magkakilala. Magkaibigan pa kami. Sino siya? Sabi nila magpipili ng bagong supervisor ngayon. Hindi naman siya ang... It's Meow Meow! Paano naman siya? Si Zeng Jiayani ang aming bagong supervisor. Eh yung ipinangako nilang promotion at dagdag sweldo, puro hangin lang pala. Ano ba yung salita mo? Sa taong may respeto ako. Pero sa mga taong gumagamit lang ng tao at itinatapon pagkatapos, kahit murahin ko sila ng todo, maayos pa rin ang ugali ko. Bakit naman? Yung mga proyekto ng Hengxing at Xiangrui, si Meow Meow ang nakakuha nun. Sa dalawang proyektong yan lang, pwede na buhayin yung kumpanya natin ng ilang taon. Bakit hindi niyo papatawin supervisor si Meow Meow? Tama! Hinga mo ang deserve. Hindi nyo kaya. Hindi niyo pa ata alam ang dahilan kung bakit nakuha ni Jayang Meow Meow yung dalawang proyektong yan. Una, dahil ang asawa niya ay special assistant sa Hengshun. Special assistant siya? Oo. Dahil ang dating boyfriend niya ay presidente ng Xiangrui. Sa totoo lang, hindi dahil magaling magtrabaho si Jayang Meow Meow, kundi dahil umaasa siya sa mga lalaki. Ano sabi mo? Tama naman sinabi ko, kung hindi dahil sa mga lalaki, anong kakayahan mo para sabay mong makuha? Bastos man pakinggan pero totoo naman, Jayang Meow Meow. Nagtatrabaho tayo dito, hindi nagbebenta ng katawan. Paano mo masasabi na sa susunod na trabaho, may makikita ka pang lalaking malapit sa'yo? Jayang Meow Meow! Sobra ka na ha! Ito, humingi ka na ng tawad! Humingi ka ng tawad! Pwede niyang tanungin ang kakayahan ko sa trabaho, pero pagdudahan niya ang pagkatao ko. Parang kinagat lang ako ng aso. Ang pagsunod-sunod sa isang tao na walang kapalit ay katangahan lang. Sa tingin ko, kailangan mong baguhin ang diskarte mo. Hayaan mo siyang lumapit sa iyo. Ikaw naman ang presidente ng Xiangrui. Bigyan mo na lang si Jayang Meow Meow ng trabaho doon. Di mahirap pa. Pero ang asawa niya ay nasa Hengsheng Group. Hengsheng Group hindi nga talaga matatawaran yun. Libo-libo ang empleyado ng Hengsheng Group. Empleyado lang naman ang asawa niya, di ba? Empleyado lang yun. Ano? Ikaw ay presidente, tayo ka pa sa isang simpleng empleyado. Walang utang na loob. Ingabi ka takoy, hatap ka lang. At makuha ba ka? Gago na boss. Zeng Jiayani. Mga masamang tao yan. Mukhang sa karon, patient. Kakayahan din iyon. Kung kaya mo, subukan mo. Inggit lang kayo. Inggit lang talaga. Ano ba kabubuhay mo na mag-isa?
Uwin tayo. Mahal! Yuyurakan nila. Ako! Sino yan? Sino ang mga apis aking malasawa? Sino? Hanapin tayo siya. Biro lang yun. Seryoso ka pa talaga. Sapat na ang intensyon mo. Huwag kang maalala pa ako. Wala na ang trabaho, okay lang. Ako na bahala sa'yo. Ikaw na bahala sa akin. Sige, ikaw na ang inaasahan ko. Uwi tayo. Copywriter at layout artist, 6 hanggang 8,000 may benefits. Mag-apply na. Video editor, sweldo ay 7,000 bawat buwan. Author na English test pala. Hindi ako arak na ako. Saan ba tingnan yan? Ano Mahal ko. Hindi ba sinabi ko na sa'yo? Ako na bahala sa'yo ngayon. Nagbabrowse ka na naman ng job ads, hindi ka tumitigil mula nang umuwi ka. Sabi ko pa naman. Ako na bahala sa'yo, nahiniwala ko talaga. Saka naman. Tanga ako. Ama nga. Pwede pa kayang ibalik ang bahay na ito? Wala na kasi akong trabaho ngayon. Kung makatitipid tayo, parang kumikita na rin. Yun ka. Hindi na pwede. Babe, ako na ano kung ito. Hinini pa rin ng may-ari. Pasok ka na lang sa aming kumpanya. Naghahanap din kami ng planner, kaya mo yan. Tapos magiging mas masaya pa tayo. Office romance. Pangarap mo ka. Hindi basta-basta makapasok sa Henshin Group. Tingnan ko nga kung luto na ang sopas. Dagay na ako ng asim kung nagdagan. Isang bagay na pangako ko, papaihi ko ang lahat ng nangapis sa aking asawa at payulhulin sa akin na kaya humilang tawang. Ano ba? Aaliwin mo ba ako? Okay lang ako. Hoy, miyaw-miyaw, may problema. Nag-aaway si Natsuzong at Wangzong ng Xiangrui. Ano? Nalaman ni Xuzong na magre-resign ka, kaya gusto niyang pigilan ka, pero ayaw ni Wangzong. Gusto ni Xuzong makanselahin ang kontrata, pero gusto ni Wangzong na bayaran siya ng penalty. Nag-aaway sila ng malala at nagkahiwalay ng galit. Baka nagkukunwari lang sila. Hindi parang ganoon, talagang naginitian sila ng sobra. Punta na ako doon tingnan. Ay naku, wala na rin magagawa, tapos na eh. Umalis na ng galit si Xuzong ng Xiangrui. Sige na, baba na ako. Hindi mo na masasabi na kumano ako, di ba? Basta nandito lang ako para sa'yo, para hindi mo na ako kasuklam-suklam. Sapat na yun sa akin. Nag-aalala ka pa rin sa trabaho. Yung mga kumpanyang hindi nagustuhan sa'yo, bulag talaga ang mga boss nila. Alam mo ba kung ano ang pinakagusto ko sa'yo? Ano? Yung pagkakataon mong mapili ako. Parang pinuri mo ako. Pero parang hindi rin. Hoy, ako na. Ingat, ingat. Okay lang, kaya ko ito. Ingat, ingat. Mahal ko, nag-apply ka na ba sa aming kumpanya? Kailangan mong mag-apply ha. Kung hindi, may parusa ka. Ano pa parang saan gagawin mo sa akin? Hello. Nahanap na si Wang Song. Puk na. May kailangan akong ayusin sa kumpanya. Aalis na ako. May kawan sa kami sa pag umalis. CJ. Mag-ingat, mainit iyan. Siya tumayet, di ko muna inumin. Aalis ako. Bye! Maaga kang umuwi ha. Nalaman ni Xuzong ng Xiangrui na aalis ka, kaya pinipilan ka niya kay Wangzong, pero ayaw ni Wangzong. Gusto ni Xuzong na kanselahin ang kasunduan, pero gusto ni Wangzong na bayaran siya ng penalty. Nagkagalit silang dalawa at naghiwalay ng hindi maganda. Nabalitaan ko na ang nangyari ngayon. Salamat, pero hindi na kailangan ka noon. Wala naman akong ginawang malaki para sa'yo. Basta huwag ka nang magalit tungkol sa pagkukunwaring may sakit noon. Wala akong galit.
Maayos naman kaming mag-asawa. Magkaibigan na lang tayo simula ngayon. Magkaibigan lang. Hindi ako pumapayag dyan. Anong kasalanan ko? Dinakit ninyo ako. Ikaw ba ang espesyal na assistant ng Heng Sheng? Asawa ako ni Jayang Miao Miao at special na assistant din ako. Siya ang presidente at pinakamayamang tao sa Jianghai City. Ano? Mula ngayon, tinatanggal ko ang lahat ng negosyo ng Heng Feng Group sa inyong kumpanya. Ikaw ang mananagot dito. At magpapalit kayo ng damages sa amin. Si Bayan, humingi ka ng tawad sa aking asawa hanggang sa maging satisfied siya. Kung hindi, aayusin ko na mawala ang inyong kumpanya sa Jianghai. Sige, huwag kang mag-alala. Kaya namin gawin lahat ng iyon. Shushi. Yang di man kasa. Talaga, napakauwa naman ng Wang Zong. Pero yung Suzong ng Xiangri Group, grabe ang pagpapahalaga sa hustisya. Uwe, hindi mo alam, halos mabigla ako kahapon. Aalis na nga si Miao Miao. Naghanap pa siya ng away. Nakakairita talaga. Tutu! Jayang Miao Miao, nandito ka para pulutin ang gamit mo. Okay rin, hindi na magsisikap pa ang janitor. Hoy! Ito binigay siya palabas. Wait now. Palayasin niyo siya. Jayang Miao Miao! Look sa akin! Ano bang klase ng sagot yan? Bulag ka ba? Ikaw nga ang sinapalan ko. Wang Song! Jayang Miao Miao! Nakasyasapan ko. Hindi ko siya paalisin ng ganoon kadali. Di ko wala siya maingkap ako sa purang hay. Wang Song! Pinatag mo na. Kayod na. Wang Song! Humingi ka ng tawad! Pasensya na. Bianca, siya. Kung dahil tatasakin mo ako. Nakakagyo ako. The Great Sarado News tasa. Boss Red, ikaw ang tatayain ko. Ikaw sulit na ako. Hindi ka pwede umalis. Huli na ang lahat. Langlat. Anong nangyayari dito? Basta! Alin mo ba kami wadong pasa? Anong nangyari? Bakit nababaliw ang boss? Baka si Xu ang nag-threaten sa kanya? Pero hindi naman ganoon kalakas si Xu, di ba? O baka asawa ko. Pero nagtatrabaho lang ang asawa ko sa Heng Sheng. Hindi siya presidente, wala naman siyang ganyang kapangyarihan. Sige na, kung ako maisip. Miao Miao. Kusyo, salamat sa ginawa mo kahapon. Ikaw din ba ang nasa likod ng nangyari ngayon? Ano pangyari? Hindi ko lang talaga matanggap na pinapabayaan kanila. Totoo, nagpapasalamat ako. Pero hindi na kailangan gumawa pa ng kahit ano para sa akin o makiaway pa sa iba. Hindi mo na kailangan magpasalamat o magtaka. Gusto ko lang na masaya ka. Hala, Miao. Pumunta ka na sa kumpanya ko. Maliit man ang kumpanya ko, pero doon, walang mangangahas na mang-api sa'yo. Hindi na, may asawa naman ako. Nagtatrabaho siya sa Heng Sheng Group. Empleyado lang siya. Ako, boss. So what? Hindi ako kasama niya para sa pera niya. Gusto ko talaga siya bilang tao. Niyakap ko na iyon nang mag-agaw binyag kaming kasal. Grabe ka talaga ha. Mahal ko. Mahal ko! Halika, ibigay mo sa akin. Napakarami ko ng ginawa para sa'yo. Tapos harapan mo akong nambobola ng ibang lalaki. Parang sinasampal mo ako sa harap ng lahat. Nakakaasar. Sabi ko sa iyo, kanina, nagpunta si Zheng Jiani kay Wang Zong para magparatang. Tapos si Wang Zong direkta pa. Sinampal niya si Zheng Jiani. Di ba natulala si Zheng Jiani? Hindi niya makasalita. Ang sarap ng pakiramdam. Sarap at lakas ka niya. Pagkatapos, si Wang Zong naman. Nagmamakaawa siyang iyak ng iyak para patawarin ako. Hindi ko siya pinansin. Lumakad na ako parang walang nangyari. Grabe talaga ang asawa ko. Pero sa tingin ko, ang bigla ang pagbabago ni Wang Zong may kumikilos sa likod niya. Diretso na ba ang natuklasan niya? Ikaw nga ang una kong hinalang gumawa noon. Sino pa ba kung hindi ako? Ibig ko sabihin, paano naman ako? Naisip ko ulit, bakit hindi ikaw? Nagtatrabaho ka nga sa Heng Sheng, pero empleyado ka lang naman, hindi ka naman Gusto ko nga ng ordinaryong empleyado, bagay-bagay tayo. Salamat ha. Pagkatapos, nalaman ko na kung sino. Sino? Huwag kang magalit ha. Hindi ako magagalit.
Siksusyo. Okay ka lang, huwag kang mahiyang-mahiya. Kahit tumulong si Sushu sa akin at medyo na-touch ako, sinisigurado ko, hindi ito makakaapekto sa ating relasyon. Hindi ako mahihiya. Okay, mabuti. Hello! Magandang araw, si Chang Miao Miao po ba ito? Ito po ang Hengsheng Group. Ikinagagalak namin ipaalam na napanggap kayo sa aming advertising department. Anong nangyari? Natanggap ako sa Hengsheng! Tattoo! Nasa advertising department ang madam. Alam mo na ang gagawin mo, di ba? Advertising department? Bakit hindi mo i-type sa branch bilang pinamampa sa opisyal? Dapat may kakayahan ka bago mo hawakan ang responsibilidad. Kulang pa ang karanasan niya. Kung bigla siyang mapunta sa tuktok, maraming hindi magtitiwala sa kanya. Para sa rin ang presyo niya, hindi kailangan pagtaputan. Matalino talaga ang presidente. Ayusin lang yun. Hoy, Angela. Ipabala mo sa lahat na suspindihin ang lahat ng transaksyon natin sa siyang re-company. Bakit naman? Ang boss na kumpanyang yun, magaling naman siya sa negosyo. Nahumaling ka na ba sa pagiging boss? Ikaw ang boss, boss din ako. Hindi ka natatangi. Bagong simula, bagong pag-asa. Kailan ko? Jayang Miao Miao. Napakarami ko nang ginawa para sa iyo, pero parang wala kang pakialam. Kalma ka na. Kaya bigla nagbago ang isip ni Wang Zong. Hindi ikaw ang nasa likod niyon. Bakit ko ba gagawin yun? Wala akong silbi doon. Kaya may iba pang tumutulong sa likod kay Jayang Miao Miao. Hindi naman iyon yung mapresipitong asawa niya. Hindi pwede. Bakit lagi siyang nasasakto sa lahat ng magagandang bagay? Hindi pwede yun. Talagang hindi. Ngayon, lahat ng kontrata namin sa Hengsheng Group ay nakansela. Hengsheng, Hengsheng na naman. Narinig ko na noon na ang asawa ni Jayang Miao Miao ay nagtatrabaho sa Hengsheng. Akala namin ordinaryong empleyado lang siya. O sabihin na. Hoy, anak mo isang sa akin. Sino talaga ang presidente ng Hengsheng Group? CJ! Ano? Siya pala. Jayang Miao Miao. Bakit ikaw lagi ang nasasabihan ng magandang balita? Ba't di tayo magkinsan tapos sabihin mo kahit namin ang tao? Hindi possible. Nag-hit sila. Palabas ka na dyan! Kung hindi dahil sa iyo. Hindi ako magiging ganito ngayon! Kaya Tsusho, aminin mo na lang ang pagkatalo mo at magbigay ng blessing kay Jayang Miao Miao at sa kanyang asawa. Ani Elite sama. Pangarap niya ang hindi ko makukuha. Kailangan sirain. Tsusho, gusto mo siyang patayin? hindi ka dapat na ako ba ang malaw? Nung kasama ko si Jayang Miao Miao, hindi niya ako pinalapit. Ngayon, hahanapin ko ng paraan para sirain siya at pagtatakpan pa ang bagong asawa niya. Ng malaking sumay. Ang pangit na ba nang iniisip mo? Tsusho, paano kung subukan natin ng ibang laro? Hoy, mahal, kumusta na ang trabaho mo sa Hengshun? Maganda naman. Mabait ang mga boss, maayos ang mga trabaho. Akala mo sarili kong negosyo ang kumpanya. Oo, nako sa. Ayun, awa kong lalabas kasama ang boss para sa trabaho. Natikman to sa akin. Mag-miss ka ha? CJ, bye. Sagutin mo ang tawag. Hello? Hello, sino ito? Ako. Ibigay mo. Ikaw. Hoy, Marco. Aning sa labas, iso na ako, Kat. Gusto ko lang ipaalala sa iyo, huwag kalimutang magdala ng gi mo. Hindi mo ba nilagay sa bag ko? Ay naku, nakalimutan ko pala. May nangyari ba? Wala naman, gusto ko lang malaman kung okay ka.
Sige, hintayin mo ako ha. Hoy, Meow Meow, tingnan mo agad ang WeChat mo. May nag-post ng maraming litrato mo sa group ng kumpanya. Hindi pa alam kung sino. Tingnan mo na. Nasa group kayo, pina-forward ko na sa inyo. Meow meow, meow meow, anong nangyari sa'yo? Paano nabakuha naman yung kontrato? Tapos na-spread pa sa internet. Paano ka na magpapakita sa tao? Walang kwentang bata. Wala kang hiya. Buhang gabi ka. Huwag ka na bukat sa aming bahay. Lumabas ka na. Hindi ako. Hindi ako ang tauhan mo. Hindi ko hinula na sarili ko na meron mong litrato. Malakot mo! Ay! Hindi ko hinula na ang mga litratong yun. Hindi ako. Anak, alam ng nanay mo na ginawa kang biktima. Ikaw ay lumabas sa tiyan ko. Paano ako hindi makakakilala sa iyo? Pero maniniwala ba siya? Sa bagay na ito, sa tingin ko, kahit anong lalaki ay hindi makakatanggap, di ba? Mag-asawa kayo ng mabilis, kaya hindi malalim ang pundasyon ng relasyon ninyo. At ang tao sa litrato ay dating boyfriend mo pa. Sa tingin mo, maniniwala ba si Ziwei sa iyo? Ah, tama nga, hindi ka pa nakakakilala sa mga magulang niya. No, Meow Meow. Gusto lang ipaalala ni Mama, kasal ka na. Hindi lang ito tungkol sa iyo, nakakaapekto ito kay Ziwei at sa pamilya niya. Meow. Maniwala ka sa akin, hindi ko ginawa yan. Alam ko na hindi ikaw. Hindi ko lang tiwala. Sa totoo lang, biktima ka rin. Nadamay ka pa sa akin. Pasensya na. Meow, hindi yan ang ibig kong sabihin. Nagsorry na ako! Ano pa bang gusto mo? Kung ako ang lalaki sa video, responsibilidad ko ito. Kung iwan ka ng asawa mo, handa ako gudmang lang ang pagtitiyan mo. Oo, yan. Mangarap ka pa. Sa katotohanan, gusto kita laruin tapos itapon ka pagkatapos ng walang awa. Hindi natin pwedeng ibahagi sa ibang tao ang anumang impormasyon tungkol sa proyektong ito nang wala mo lang pahimpulot ng kabilang kanin. Kumanhin pa emergency sa bahay. Babalik na ako sa school. Baka yung halot na file. Puna na alas airho. Pag hindi ka nakabalik bago dumilim, lumayas ka. Paumanhin, naka-off ang telepono ng iyong tinatawagan. Huwag kang mag-alala. Haharapin natin ito nung magkasama. Hindi ka nag-iisa. Alam ko na in-frame ka ng iba. Maniwala ka, hindi ko ito pinapansin. Kahit anong mangyari. Palagi kang may asawa na nakatayo sa tabi mo. Ako ang iyong lakas at sandalan mo lagi. Meow, pakisagot naman ako, please. Meow. Meow, bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Maniwala ka sa akin. Handa akong harapin ito para sa iyo. Sabi naman, Ibrahim. Meow. Mahal kita. Patawad. Naniniwala ka ba sa pag-asa? Meow. Kung pagpagkasal natin ng mabilis, hindi iyon basta-basta na desisyon para sa akin. Hindi ka kailangang maniwala sa ano pa man, pero maniwala ka sa akin. Bilisan mo. Paumanhin, ang numerong iyong tinawagan ay nakapatay na. Mas listen pa. Patawad. Dito rin sa tabi. Pasensya na. Hindi kita madadamay. Meow. Pwede mo ba akong tulungan? Anong tulong? Pwede ka ba ang magkunwaring magkasama tayo? Magkunwari. Gusto mo akong gawing panlaro lang? Kung ayaw mo, okay lang. Alam ko sobrang makasarili ko. Pasensya na. Kung mapayag ako. Meow. Ano ang kataman to? Kumain na tayo ng hating gabi. Huwag
Jayang Meow Meow! Akala mo ba dahil sinubong mo ako? Pagkatawa mo ang lahat. Higim ako, baliwala lang ang nangyari sa akin. Pero ikaw, magparusa ka ng masigit pa. Bas, bas. Jayang Meow Meow! Uwi na ako ngayong gabi. Huwag kang matakot. Ano man ang mangyari, nandito ako para sa iyo. Palagi kang magtitiwala sa asawa mo, ha? Sushu, may oras ka ba ngayon? Halika, ipagdiwang natin ang ating muling pagkakasama. Hay nako, walang hiya talaga ang babaeng iyan. Ang sino mang makapag-asawa sa kanya. Bakit walang naniniwala sa akin? Halika, uminom tayo. Tamo nila. Ngayong gabi, para sa iyo ako. Hindi totoo ang larawang iyan. Peke iyan, na-edit lang. Hindi naman ginawa ng taong nasangkot iyon. Bakit hindi kayo naniniwala? Ay, sino ka ba? Nagtatanggol ka pa sa isang walang hiya na babae. Hintay, ikaw ba yung babaeng iyon? Mas maniniwalang may multo pa ako kaysa sa sinasabi ng taong iyon. Bakit walang naniniwala sa akin? Bakit? Meow Meow! Anong ginagawa ninyo? Meow Meow, uwi na tayo. Bitawan mo. Ano ba? Nakita mo na naman lahat, di ba? Nag-uusap kami ng mahal ko sa buhay. Hindi ka ba nakakadamdam na sobra kang panghimaso? Sige na, tigilan na kayo ng away. Alam ko na nasasaktan ka ngayon at alam ko rin na sinusubukan mo akong itaboy para umalis. Kuya, ayaw doon tamas. Huwag kang magdrama. Hindi mo pa nakita yung mga litrato. Tapos ka na ba? Tapos na ako. Mabo! Uwi na tayo! Bitawan mo ako! Dapat malaman ng tao kung ano talaga siya. Ako at si Susho, 3 taon kaming nagrelasyon. Kung hindi las na yan, pagkakamali. Kasal na kami noon pa. Meow. Aminin mo na rin pala. Totoo lang, at pasensya na kung masakit marinig. Pero palagi kitang tinitingnan bilang kapalit ni Susho. Ano ang sinabi mo? Pasensya na. Salamat sa katapatan mo. Tao! Nasa kamay ko ka na. Ano ang gusto kong gawin? Dalawa lang tayo dito. Huwag siya bigyan ng Dapat nating gawin! Lumayo ka sa akin. Kumakuhaan. Yawa pa. Tuloy mo mahal. Di na babalik mo ko. Tabi mahal. Huwag! Pakiusap, huwag mo akong hawakan. Ano ba ang sa akin? Sandok, katawin mo lang ay karating. Pakita ko mo lang ay Aris. Thank you! Meow Meow! Ako si Zibe! Huwag mo na akong harapin muli. Mainit-init. Ang init na pakiramdam, simpleng romance lang. Iyon ang tibok ng aking puso. Sobrang sakit ng ulo ko. Dahan-dahan kong natuklasan na magkapareho tayo. Dahan-dahan na akong hindi makakontra sa ating pagkakaakit sa isa't isa. Ako. Buti nga sa iyo. Mahal ko. Mahal ko! Gising ka na. Nagluto ako ng maliit na wonton para sa iyo. Galing pa sa tindahan ng baboy na palagi mong binabanggit dati. Tikman mo.
Ay naku, ay naku. Huwag nang umiyak. Anong nangyari? Mahal ko. Mahal! Ang pangit ko. Talaga. Nandito pa rin para sa akin. Ang sungit-sungitan. Nakalimutan mo na ba kung ano ang pinakahinahanga mo sa akin? Ano? Sinabi mo. Ang pinakahinahanga mo sa akin ay ang iyong pagpapahal ka sa akin. Kung pangit ka, ibig sabihin ang panlasa ko ang may problema, hindi ba? Kung ba nangyari kahapon? Pasensya na. At yung tungkol sa mga larawan, hindi ko ginawa yun. Talaga, hindi ko kinunan ng ganyang larawan. Halika, upo ka. Kahit totoo mang kinunan mo, hindi ako magagalit. Lahat naman tayo nagkakamali noong bata. Hindi ako nagmamalasakit sa karaan mo. Ang mahalaga sa akin kaya kinabukasan natin. Bakit ka napakabait sa akin? Pero talaga, hindi ko kinunan ng larawan. Nagpaliwanag ako pero walang naniniwala sa akin. Natatakot ako na masama ang epekto nito sa iyo. Kaya naman, mahal. Mahal ko, tandaan mo, kahit anong mangyari, kahit kumuho na ang mundo. Sabihin mo sa akin, harap na dito nagsama. Ipasuri ang mga larawang iyon ng may bahay sa mga eksperto. Higit sa lahat. Mapigilan ang pagkalat ng usaping ito bago pa lumaki. Putangina, niloloko nila ako. Papatayin ko ang dalawang hayop na iyon. Hindi pa tapos ang laban natin. Nay, kahit na baka wala siyang pakialam si Ziwei, pero paano ang mga magulang niya? Hindi ka pa nakakakilala sa mga magulang niya hanggang ngayon. Kailangan mo pang humarap sa pamilya na, lalo na ngayong critical ang sitwasyon. Zaiwei, hoy. Sinabi naman ang tanong mo ito mamaya ng gabi. Ano ba talaga ang nangyari? Ipaliwanag mo sa akin. Ano ba talaga ang nangyari? Pinaimbestigahan ninyo ako. Kuya Ziwei, huwag kang magalit. Ginagawa lang iyon ng tita para sa ikabubuti mo. Kilala ka ng lahat dito sa Jianghai City. Pag nalaman ng mga tao na nagmadali kang ikinasal at sa ganitong uri pa ng babae, walang hiya! Mas nagpapadagang klase sa isang pupak. Saan man itatago ang mukha ng pamilya Lee? Papahiya na kayo lahat! Hindi talaga siya yun! Kasing ka na, Lay. Hinihinalaan ko na ginawa ang mga larawang iyon gamit ang Lay. Plagawa ko na sa mga tipikal na tao para sabihin. Hanggang ngayon, kakampi ka pa rin niya? Nakakagalit talaga. Tungkol sa biglang kasal namin, magbibigay ako ng paliwanag sa lahat at hahanapin ko ang tamang pagkakataon para ipakilala siya sa lahat. Huwag na kayong mag-alala tungkol dito. Hoy! Lisawi! Lisawi! Tigil ka nga! Lisawi! Kahit na, hindi bali sa kay Ziwei, pero paano ang kanyang mga magulang? Hindi ka pa nakikilala sa kanyang mga magulang. Kailangang harapin iyon, lalo na ngayon na ganito ang sitwasyon. Mahal ko, ilang panahon na tayong kasal, pero hindi ko pa nakilala ang iyong mga magulang. Gusto ko sanang bumili ng pasalubong at bisitahin sila. Kailan kaya maganda? Yun. Nasa ibang bansa kasi sila ngayon. Kapag nakabalik na sila, dadalhin na kita. Sige. Ay, teka! Naalala ko lang. Biniling ko kanina, hindi pa nakakain. Hihiwain ko para matikman mo kung matamis. Hanapin ninyo si Susho para sa akin. Sino ka ba? Bakit niyo ako inuhuli? Ikaw pala. Hindi pa kita hinahanap, ikaw pa ang lumalapit sa akin. Matapang ka ha. Ikaw, action ka sa akin. May connection ako sa Hengxing Group ninyo. Alam mo ba, kahit ang presidente ng Hengxing Group ninyo, tinatawag pa rin niya akong Kuyaksu. Bukas, ipapafile ko kayong lahat sa kaibigan ko. Sino ba ang kilala mo sa Hengsheng? Sabihin mo, baka matakot ka sa sagot. Si Huang, supervisor sa marketing. Grabe naman, makakatakot talaga. Mamaya, mas lalong matakot ka. Nandito sa inyo. Sige, okay.
Huwag kang tumawa, kasama ka rin niya. Pero, kung basura na ito, nagtatrabaho sa Heng Sheng at nagpakasama siya sa akin. Paalisin mo siya. Gusto kong lumuhod siya at maiyak na humingi ng tawad sa akin. Siya ang presidente. Anong presidente? May problema ka ba? Ikaw ang may problema. Pati pamilya mo. Siya ang presidente ng Heng Sheng Group. Pero ng paulay. Sige na ulisewe. Hindi pwede. Impossible ito. Maging sumayang ang tao sa Shanghai. Kasi atawa niya mukhang magalis. Wala kang karapatang magsalita tungkol kay Miao Miao. Karapat dapat siya sa kahit sino sa mundong ito, maliban sa iyo. Humingi ka ng tawad sa presidente ngayon din. Hindi na kailangan. Ikaw ay magbabayad para sa ginawa mo. Presidente, lumabas na ang resulta ng pagsusuri sa larawan. I generated na ito. Krimen ito. Mouthcuts, please. Opo. Meow meow. Patawad! Meow meow. Pasensya na. Gamit ko isang ganun tayo. Hindi. Hey, anong ginagawa mo? Bumawan ka muna. Kasalanan ko rin iyon. Hindi kita dapat gamitin. Bak na, miyaw miyaw. Hindi ako dapat ismit isang kaya ni. Gumawa ako ng peking larawan mo, nilabag ang iyong privacy at pilala ka na pa. Ginamit ko ang iyong kabutihan dahil ko ka. Mali iyon. Ano? Ikaw kung ano? Kulit ang nasa likod ng papapaalis sa iyo ay Manager Wang. Ano? Eh bakit ka pa nagpalit ng mukha ni Nazing Jalani at Manager Wong para ipuntanggol ako? Ako, hindi ako tuloy buwan. Nang hindi ako nang ready dito sa gawa ng iba. Eh paano ka pa nakakahiya na humarap sa akin? Luwi ko sa akin. Ayaw mo kita ang mukha mo. Meow. Pakiusap. Kinsa mo ka kanihan tawad sa akin. Huwag mo akong kulong. Baka uwibang ko kung nasa ibang bansa. Hindi ako lumako kasi sila mong ginamukas ko. Meow meow. Kaya uposib. Miyaw, miyaw. Kaya hindi ka na parito para humingi ng tawad. Kundi para iligtas ang sarili mo. Hindi. Hindi na ko hayaw. Meow. Sana ba, teka? Kahit ang laki. Binabati kita, masama. Dumating na ang karma mo. Si Miao Yang, akala mo ba nanalo ka? Sasabihin ko sa'yo. Ang laro. Nagsisimula pa lang. Zeng Chayani. Hindi ko talaga maintindihan. Magkasama tayong lumaki, ikinuturing kita na pinakamabuting kaibigan ko. Bakit lagi mo akong sinisiraan at ayaw mo makita akong masaya? Ayaw ko talaga makita kang siya. Gusto ko talagang makita ang buhay mo. Nagumuho at mabulok. Walang hiya. Mula pagkabata hanggang ngayon, ako, si Sinchani, ay lagi na lang nasa mo, siya Miao Miao. Mas maganda ka, mas matalino ka, pati na rin ang boyfriend mo, mas magaling pa sa akin. Sabihin mo sa akin, siya Miao Miao, bakit ka noon? Pero ang lahat ng mayroon ka ay higit na sapat na. Sapat na ang lahat ng mayroon ako. Magandang control. Nanikira, Miao. Pero dahil doon, hindi pa rin maayos ang maging kapalaran ko. Alam mo ba, siya Miao Miao. Gusto pa nilang hindi ako ang tunay nilang anak. Sige, Siya Miao Miao, ang tunay nilang anak. Kaya dahil lang sa hindi ka masaya sa buhay mo, gusto mo na gumapurin ang buhay ng iba? basta hindi ka masaya. Masaya na ako. Totoo palang may mga taong ganito. Pero bibigyan ka namin. Habang mas gusto mong makita akong gumapo, mas magiging maganda ang buhay ko. Kahit gumamit ka ng mga maruming paraan, gumawa ng peking larawan para sirain ang aking pangalan. Hindi man lang pansin ang asawa ko. Jayang Miao Miao! Mukhang hindi niya alam na ang asawang nagmadaling pakasalan niya ay ang pinakamayamang tao. Bakit ka tumatawa? Siya mo. Ako. Parang baboy, hindi ka karapat-dapat na kalaban ko. Halika, dahil naawa ako sa iyo, sasabihin ko na sa iyo. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Mula nang ikasal kayo hanggang ngayon, hindi ka pa nakakakita ng mga magulang ng asawa mo, di ba? Tama ba ako? At wala ka ring nakilala kahit isa sa mga kaibigan niya. Bakit sa tingin mo hindi lumaki ang iskandalo ng mga larawang iyon? At bakit sa tingin mo nandito kami nagsusyo ngayon? Ano ka iniisip mo kung sa kung harito? Jayang Miao Miao. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Gusto kong sabihin ang tunay na pagkakilala ng asawang nagmadaling mong pasalan. Gusto kong sabihin. Ang tunay na pagkakakilala ng asawang kinasal mo ng mabilis ay ang presidente ng Heng Sheng Group, ang pinakamakapangyarihang tao sa Jianghai. Hindi pwede. Ano kung pagkasunod kang sabihin ko yung tao? Kuya naman, paano siya hindi namayaman sa Jianghai? Hindi naman apag kumari, Jaya Miao Miao. Hindi ako. Alam kong alam mo. Jaya Miao Miao. Ang laro, kailan pa lang nagsisimula.
Hello, property management. Ano ang account number para sa bayad ng tubig dito? Gusto ko sanang magbayad. 8-3-1-2-6. Salamat. Mahal, matagal-tagal na rin tayong kasal. Hindi pa kita naipakilala sa mga magulang mo. Gusto ko sanang bumili ng pasalubong at bisitahin sila. Kailan kaya pwede? Ayun. Nasa abroad kasi sila ngayon. Pag uwi nila, dadalhin na kita sa kanila, ha? Kamakailan, si Xusho, ang boss ng Sangri Company, kasama si Zheng Jiani, ay gumamit ng Guy Face Swap Technology para siraan si Jiang Miao Miao na nadulot ng malaking pinsala sa kanyang reputasyon. Sila ay hinatulan ng 5 taon at 6 na taon sa bilangguan. Sa wakas, napatunayan na ang katotohanan para sa aking asawa. Pero plante ko, sige na, kung may ganyan ulit na mangyari, sabihin mo agad sa akin, ha? Na pala, kailan ba uwi ang mga magulang mo? Nasa ibang bansa sila, malayo, mahirap umuwi ka noon lang. Paano kung doon na tayo pumunta sa kanila? Hindi pa naman ako nakapunta sa ibang bansa. Magandang pagkataon pa makapanji. Kakausap ko lang sa kanila kanina, malapit na rin silang umuwi. Kung pupunta ka ngayon, sobrang hirap ng biyahe. Talagang ayaw niya akong ipakilala sa mga magulang niya. Siyempre naman, siya ang pinakamayamang tao sa Jiang High City. Tapos ko, panaginip na lang ata yun. Ibinangako ko sa iyo. Ipapakilala kita sa kanila, sigurado. Pagod ka ba? Hindi naman ako nagtatrabaho mabigat. Nakaupo lang ako sa opisina araw-araw. Wala naman akong ikapapagod. Ang ibig ko, pagod ka ba sa pag-arte? Asawa, ano bang sinasabi mo? Nagpapanggap. Tinatanong mo kung pagod na ba akong mapanggap at you? Nakita ko si Zheng Jiani kanina. Gusto kong malaman kung bakit na ako lagi tinitira. Sinagot niya ako at may sinabi pa siyang isa pang bagay. Hindi ba sabi mo hindi mo pagkakatiwalaan si Zheng Jiani? Tapos sinabi niya na ikaw ang pinakamayamang tao sa Jiang High. Hindi kong pulaan. Hindi ko sinadyang itago sa iyo. Okay lang. Hindi mo na kailangan kong biglang solid. Kung tutuusin, nagmadali tayo sa pag-aasawa. Normal lang na may itinago ka sa akin. Walang pera na basta-basta dumarating sa buhay ng tao. Ako. Kausap kita, bakit may titulo ng bahay ka pang kinuha? Anong kung naari mo yan bago ba tayo magkasawa? Tingnan mo. Jiang Miao Miao. Bakit nalagyan mo ng pangalan ko? Ang isang taong katulad mo, kapag nag-asawa, tinatagyo mo ang approach na. Kapit at gate. Lisa Wei, ito, malaking sihi ka. Kapag niyo pang tingin pilik. Manhid ako sa iyo. Sa buhay ko, ikaw lang ang mahal ko, okay? Ayoko na makipag-usap sa iyo. Ako na makipag-usap sa'yo. Bakit hindi mo ako pinakilala sa mga magulang mo? Dahil ba pangit ako? Nakakahiya ba akong ipakita? Tek, tayo to yan. Kung pangit ka, wala nang magandang tao sa buong mundo. Shishi. Hindi kita sinasadyang itago ang totoo. Ang mga magulang ko kasi, ayaw nila sa mabilis naming kasal. Gusto nila akong ipakasal sa ibang babae. Hindi pa sila nakukumbinsi, kaya hindi pa kita pinapakilala sa kanila. Pero huwag kang mag-alala. Nagpakasal na tayo, ibig sabihin, ikaw ang pinili ko. Magtiwala ka sa akin, okay? Ang mabilis naming kasal, ipapaalam ko agad sa lahat. Kayo ba ay? Ikaw ba si Jiang Miao Miao? Kayo po ang biyenan ko. Hay, naku! Tumahimik ka. Sino ang biyanan mo? Hanggat hindi ko sinasabi na, hindi ka makakapasok sa pamilya ni. Talaga? Bakit ka napubulaho dyan? Asawa ako ni Ziwei, kaya tama lang natawagan kita na biyenan. Biglaan lang ang pagkikita natin, kaya wala akong naihandang regalo. Yumuyo ko na lang ako bilang paggalang sa iyo. Ikaw, huwag kang mag-arte dito. Ganito na lang. May card ako dito na may 1,000,000 piso. Ang password ay gulong deses ng alo. Iwan mo si Ziwei. Biyenan, mukhang mababa ang tingin mo sa iyong sariling anak. Para sa iyo, 1,000,000 lang ang halaga niya. Ano ba ang kinagsasabi mo? Alam kong mukhang baduy, pero hindi dahil sa pera niya ako nag-asawa sa kanya. Nang mapakasal kami ng mabilis, hindi ko pa nga alam na pinakamay kaya siya sa Jiang High. Tigilan mo na ang pagiging plastic. Magbigay ka ng presyo, magkano para umalis ka kay Ziwei? 10,000,000.
Akala ko mahal na mahal mo si Ziwei. Ganoon lang pala. CJ, Ito ko yun, in kayo. Mali kayo, ang ibig ko sabihin ay 100 bilyon. ano? Niloloko mo ba kami? Hindi ko kayo niloloko. Para sa inyo, 1 milyon lang si Ziwei. Pero para sa akin, ganyan siya kahalaga. Napaka makasarili mo talaga. Ordinaryo ka lang. Kapag kasama mo siya, pahihirapan mo lang siya. Kung talagang mahal mo siya, kilalanin mo ang iyong sarili at iwan mo na siya. Tama ka, kinikilala ko iyon. Bakit ayos? Pero sayang, hindi ka si Ziwei. Siya ang makakasama ko habang buhay, kaya kailangan ko munang itanong sa kanya. Pasensya na, Bienan. Mabuhay ka nawa at maligaya. Hindi kailanman ilalabas ni Ziwei. Meron siya niya sa publiko. Lihim ang kasal namin magpakailanman. Lihim! Sige, salamat. Hoy, bakit nandito ka? Maganda ka raw, Lisong. Kumusta? Hindi ba yan yung tao? Yung nasa litrato. Maganda tao, Lisong. Kumusta? Hindi ka na mahalabas ni Ziwei. Ang relasyon ninyo sa publiko. Lihim ang kasal namin magpakailanman. Lihim! Mga katrabaho mo sa kumpanya? Bakit hindi mo ako ipinakilala sa kanila? Nakita ko silang nagsitsismis, kaya nag-alala ako baka mag-isip ka ng masama. Hoy, biro lang naman. Huwag kang mag-alala ng ganyan. Okay na, pataan ko lang sa puso ako. Pero bakit parang may bahagyang lungkot pa rin sa loob ko? Bakit ka nandito ngayon? Hula mo kung sino ang nakita ko kanina. Sino? Ang nanay mo. Nanay ko. Bakit siya pumunta sa iyo? Hindi ka na inapalaki ba? Hindi naman. Nag-alok siya sa akin ng 1 milyong piso para layuan kita. Siguradong hindi mo tinanggap. Siyempre, hindi ko tinanggap. Sabi ko, ikaw ang presidente ng Heng Sheng Group. 1 milyon lang. Dapat 10 bilyon man lang. Ang kapal ng mukha mo. Kung ibibigay niya, kuhain ko talaga. Grabe ka talaga, walang hiya. Naku, nawala na ang makeup ko. Kahit na. Tanga, gusto ko rin ipaalam sa lahat na ikaw ang aking. Gusto ko malaman ng buong mundo na si Jiang Miao Miao ay sa akin kay Lizzie Wei. Kumusta na ang paghahanda ng venue? Handa na ang lahat. Nandito na ba ang lahat ng media? Dapat mabalita sa lahat ng dyaryo at dihi sa Jiang Hai ang kasal ko kay Jiang Miao Miao. Relax ka. Pasensya na. Tingnan mo yan. Alam ko hinahabol ka ng mga nagpautang sa'yo. Kung hindi ka makabayad, baka ibenta ka pa nila. 1 milyong piso yan. Sapat na para pansamantala. At isin mo si Jiang Miao Miao sa takawan. Kapag tapos na, bibigyan kita ng card na may 1 milyong piso kasama ang if. Sa oras na yun, nasa kulungan na ako. CJ. Tingnan ko nga. Mas maganda ka nga kapag walang makeup. Ibig mo bang sabihin, pangit ang mukha ko? Ay, hindi nga sa yun. Oh, eka nga. May ipapakita ko sa'yo. Nandoon sa likod ng coats ko. Sige na. Ano ba yan? Pagi ka nagkatawag si Beto. Ano ba ginagawa mo? Wala namang espesyal na okasyon, biglang may regalo. Eh kasi, simula nang magkasama tayo, parang araw-araw may selebrasyon. Totoo nga. Wala ano okasyon na yun? Anong okasyon? April Fool's Day. O ba? April Fools. Ikaw. Gani. Mura tayo. Bakit ka nakapurman ngayon? Para kang may ikasal. Talaga? Ingat! Lahat ng media sa buong Jianghai City ay naimbitahan ngayon. Sabi nila mapapakasagayo si Ginoong Lizzie Wei, ang pinakamayamang tao sa Jianghai. Bigla naman, hindi pa nga naririnig na may girlfriend siya. Hindi ko alam kung sinong mapalad na babae yun. Talagang sobrang swerte niya. Para mapangasawa si Ginoong Lizzie Wei. Bakit wala pa kayo? Nandoon na ba kayo? Naghihintay na ang lahat. Handa na ang lahat. Kayo na lang dalawa ang kulang.
Shushi, meow meow. Gising ka na. Ingat! Shushi! Meow meow. Huwag ka magpanik! Sabi ng doktor, kailangan mong magpahinga. Hinay, nasaan si Zui? Zui, Ano ang nangyari sa kanya? Ganun ba? hindi ganon. Malubha ang sugat ni Ziwei. Nakaiko pa siya ngayon. Where is you? Aray ko si Ziwei! Shushi! Huwag kang panik! Bitiwan mo ang nanay ko! Shushi! Saan ka pupunta? Shushi! Huwag kayong mag-alala, tita. Si Ziwei ay ligtas ang halaga ng Diyos. Zui! Bakit hindi ikaw ang nasa loob ng kwarto na iyon? Bakit? Bakit? Nay, ayos lang ako. Shushi! Patawad. Ang hangmak na sulat nila, Ziwei. Ikaw ang may kasalanan sa lahat ng ito. Ikaw ang sumira sa kanya! Bakit hindi ka na lang mamatay? Mamatay ka! Mamatay ka na! Shushi! Tumayo ka na. Utang ko ito kay Ziwei. Paniniwala ko. Kapag nalaman ng presidente, sigurado hindi na sisisihin ang ginang. Ginang! Buhay man ako ng isang araw. Kapapayagin ko kayo ng kapasastig na paningin. Pero, kumusta na si Ziwei? Kumusta na si Ziwei? Ligtas na ang pasyente, pero may tama sa ulo, kaya kailangan pa nating hintayin siyang gumising para malaman ang buong sitwasyon. Ano? Miyaw-miyaw, kumain ka naman kahit konti. Magaan lang ang sugat mo, pero mula nang magising ka, wala ka pa rin napasok sa bibig. Ma'am, tingnan mo ito. Mas mahal ka ng boss kaysa sa iniisip mo. Lihim siyang nag-ayos ng kasal at inimbitahan pa ang mga media. Gusto nang ialam sa buong mundo. Nakasal kayo at ikaw ang kanyang asawa. Huwag pa mag-alala. Pagkagising ng boss, ikaw, iang niya. Hindi ko kailangan ng proteksyon niya. Gusto ko lang. Nasa tabi niya. Alagaan siya, yun lang. Nanay, Hoy, Guangzi! Kuya Ziwei. Saan yan? Ziwei. Hindi pa ba sapat ang burusan ni Ziwei para sa'yo? Lumabas ka na! Madam, handa na ang presidente na ipaalam sa lahat ang tungkol sa madam. Gusto nang makita siya. Ikaw! Sino ka? Ziwei. Huwag mo akong bakutin. Ako si Meow Meow. Presidente, siya ang iyong asawa. Bago ang aksidente mo, papalabas ka na sana. Ziwei. Ako si Meow Meow. Hindi mo na ako kilala? Hindi ko kilala ang sinumang meow-meow. Maingay ka. Lumabas ka na. Salamat sa langit. Ay, kasi masama ang langit para sa akin. Narinig mo ba? Nakalimutan ka na ni Ziwei. Ano ba ginagawa mo dito? Lumabas ka na! Hindi, Ziwei. Tingnan mo ako ng mabuti. Ako si Meow Meow. Sinabi mo alagaan ako habang buhay. Mahalin ako ng buong puso. Hindi mo na ako matandaan. Pagkaya ka dyan. Binubahagi ka na lang yung masisiwais ka na. Itaboy na ang baliwang iyan. Itaw. Ziwei! Ikaw po dyan. Look! Ziwei! Tubig, 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 tubig. Doktor, ano ba talaga ang nangyayari? Bakit nalimutan niya ako? Inaasahan namin ito. Sinabi na namin noon na may problema ang kanyang utak. Pero bakit ako pa ang nalimutan niya? Paumanhin po. Dahil sa komplikadong utak, hindi pa rin namin alam ang eksaktong dahilan. Hanggang ngayon, wala pang malinaw na sagot. Baka kasi ang bahaging iyon ng memorya ay puno ng masasakit na karanasan. Kaya, automatiko na itong binanggit ng utak. Masakit. Dahil ba sa akin? Kaya ka masyadong nasaktan? Kaya pinigilan na ng utak mo ang lahat ng alaala tungkol sa akin. Meow, meow. Umuwi na tayo. Nakakaawa ka talaga. Nakahati ang puso ng ganay sa'yo. Maganda ang pagbabago ng katawan mo, mas mabilis pa sa inaasahan.
Kailan niya mababalik ang memorya? Hindi ko masasabi. Baka bukas o baka hindi na talaga bumalik. Paano na ang kasal? Nakaayos na ang lahat ng venue. Anong kasal? Siyempre, ikaw at... Siyempre, ang kasal mo at niyan yan. Kuya si Wei, Anong nangyari exactly? Ang nangyari ay, habang papunta tayo para ihanda ang kasal natin, nabangga tayo sa aksidente. Kaya, ngayon na maayos ka na naman. Ang kasal natin, dapat ituloy na rin, diba? Kung totoo nga ang sinasabi mo, dapat ituloy na natin. Pero ano ba ang nangyari sa babaeng iyon kanina? Siya. Manloloko siya. Wala silang pera at may malubhang sakit pa ang kanyang nanay. Hindi nga nila kayang bayaran ang gamot. Kaya nang malaman niya kung sino ka, sinadya niyang lapitan ka. Gusto niyang mandaya para sa pera mo. Totoo ba iyon? Siyempre, totoo. Kung hindi, bakit ka makikipaghalubilo sa ganyang babae? At magpakasal pa kayo ng basta-basta? Madaling kasal. Paano ka nagpabaya ng ganyan? Sabi ko na, niloko ka niya. Ambisyosa at masamang babae yun. Narinig ko may kapatid kang babae na may leukemia. Ano ang gusto mong gawin? May galit. Pagpalang mo na ko. Ikaw ang haligi ng inyong pamilya. May mga bagay na hindi na kailangang sabihin pa. Hindi lang ipaalala ko pa sa iyo, di ba? Ikaw! Kasalanan ko ito. April Fools. Ikaw! Hoy! Tira na. Kumain tayo. Lang, bakit ka nakapurman ngayon? Parang may kasal ka. Talaga? Kasalanan mo lahat ito! Tubig! Huwag kang ganyan! Tubig! Ako ang kasalanan! Ako ang nakasakit sa kanya! Tubig! Jayang miyaw-miyaw, hindi ko inakala na pagkatapos ng lahat ng pinagsikapan mo, ako pa rin ang makikinabang. Dapat talaga kitang pasalamatan. Makinig ka sa akin. Magpahinga ka. Humiga ka na, makinig ka. Kukuha ko ng mainit na tubig para sa'yo. Huminta ka na. Jayang miyaw-miyaw. Ang laro. Nagsisimula pa lang ito. Si Zeng Jayani. Ginawa ito ni Zeng Jayani. Magandang araw. Ako ang nasangkot sa aksidente ni Ziwei. Gusto kong malaman kung ano ang naging resulta ng investigasyon. Aksidente lang naman iyon. Lagi ka sa galing sa trabaho. Ano? Pwede ko bang makita ang litrato ng nagmamaneho? Sige. Siya iyon. Kilala mo siya. Tatrabaho ko siya dati. Sandali lang. Pwede po bang tingnan ninyo kung may connection siya kay Zeng Jiani? Ginamit niya ang ESC para pasipihin ang mukha ko. Muntik na niyang masira ang buhay ko. Nakakulungan pa siya ngayon. Sige, tingnan namin. Salamat po. Mahal ko, mawawala ka na ba talaga sa akin? Ano bang inuusal mo dyan, Makisa? Hindi ka uwi. Mahal ko. Inaasar na nila ako. Hello. Si Jayang Miyaw po ba ito? Taga-pulisya po kami. Lumabas na ba ang resulta? Sa wakao dyan, ating susugal at may malaking utang sa loan shark. 2 linggo na ang narakahan, makatagal siya ng 1 milyon piso mula kay Zeng Jiani. Hindi lang iyon.
Pagkatapos ng aksidente, bumisita pa si Wang Haochen kay Zheng Jiani, kaya ang kaso ng hit and run na ito muling imbestigahan namin. Sige, salamat. Hello! Meow Meow, nakita mo na ba ang balita? Tingnan mo, ang asawa mo pala ay presidente ng Hengsheng Group. At higit pa, ikakasal siya sa kanyang childhood sweetheart. Ano? Ayon sa balita, si Li Ziwei, presidente ng Hengxin Group, nabangga bago pa man niya makasal ang kanyang matagal ng kasintahang si Zhang Yan. Ngayong gising na siya, itutuloy na nila ang kasal. Abangan ninyo. Hindi totoo yun. Niloloko ka nila. Hindi ko papayagan na lokohin ka nila. Marriage certificate at unay. Mahal ko. Babait sa akin iyan ng mahal. Anong ginagawa ka ba dito? Hindi mo ba nakita na ayaw ka ni Ziwei? Umalis ka na. Bukya dahil kakapayaan pa. Habo. Mahal, naalala mo ba ako? Hindi ka ba ang memorya mo? Ako mo kubuking mahal. Nakakasuka. Mahal. Narinig mo pa ako. Tinapin ako ba ako kung ganyan? Okay lang, mahal. Tingnan mo ito. Buong marriage certificate na din. Kahit nalimutan mo ako, hindi nagsisinungaling ang marriage certificate. Iyon mismo ang dahilan kaya hinahanap kita. Ito ang divorce papers. Pirmahan mo na. Ano? Ano? Gusto mo akong dibosyuhin? Nagkaroon man ako ng amnesia. Wala talaga akong maalala sa iyo. Lalo na ang pakiramdam ko sa iyo. Tama ka. Nagpaso tayo ng mabilis nga. Kaya naman, sa pagpapahalaga ko sa iyo bilang tao, Biar hindi ko sugang Pagpapahalaga bilang tao. Kabra. huwag ka nang maging ganid. Ang lahat ng oras na magkasama tayo, wala ka na talagang maalala. Kung ganoon, magpakita ka ng patunay. Halimbawa, mga larawan ng biyahe natin o anumang espesyal na okasyon. Dapat may video o litrato tayo, di ba? Wala. Mabilis tayong napakasal. Unang pagkikita pa natin, inakay mo na ako para mag-rehistro ng kasal. Kaya, wala special action. Kaya nung noon. Pero totoo ang sinasabi ko, hindi kita niloloko. Sige na. Nawalan lang ako ng memorya, hindi naman ako nabinta ka. At kung kilala ko ang sarili ko, hindi ako basta-basta magpapakasal ng walang pag-iisip. Maliban na lang kung niloko ako ng iba. Ano ang sinabi mo? Ako ang nanloko sa iyo. Sama na, itago mo na ang iyong mga luha. Hanggang ngayon, gusto mo pa rin maluha para maantig ako. Nakakainis ka ba? Maghanap ako ng paraan para maalala mo ako. May isang bagay akong gustong malaman. Ikaw ba ang nasa likod ng aksidenteng iyon? Ano ang sinasabi mo? Bakit hanggang ngayon nandito pa rin ako sa ospital? Ikaw naman ay bahagya lang nasugatan. Ginawa mo ba ang aksidente para patayin ako at makuha ang mana? Lizzie Wei, sobra ka na. Eh kung ganoon, mabilis na. Pirmahan mo na ang papel ng diborsyo. Ano pa ang hinihintay mo? Siguro narinig mo na, malapit na akong ikasal sa aking matagal na pagmamahal. Huwag mo nakatalang ang galibilahan. Huwag mahal sa iyong pigayahan. Ano? Marahil kasi ang mga alaala ko sa iyo ay puno ng sakit. Kaya otomatiko itong tinanggal ng aking utak. Baka nga, talagang hadlang ako sa kanyang kaligayahan. Kami ay hindi talaga para sa isa't isa. CJ! Ipema na ako. Okay, sandali. Nagkabago ba ng isip? Kabayaran. Greediness talaga. Lizzie Wei. Nung nagpakasal tayo ng mabilisan, hindi ko alam na ikaw pala ang pinakamayamang tao. Hindi ko kayang pagmamahalak sa nating iyon. Hindi ba manloloko ka? Bakit ganito kasakit ang pakiramdam ko? Kayo na hindi ka na pinoprotektahan ni Ziweje, huwag kang magreklamo kung aatakihin na kita.
Maganda ang mabilis na kasal. Sayang lang, panaginip lang pala lahat. Paalam na, Lizzie Wei. Paano ako nakarating dito? Parang nandito yung unang villa ko. Lizzie Wei, nung nagmadali tayong ikasal, hindi ko alam na isa kang pinakamayamang tao. Bakit bawal akong kasaksalan? Hindi ako niloko ng sinuman. Yuki, saan ako nakatira bago ako nawala ng memorya? Sa Shantreview Garden. Kaya ba ako na pa dito? Dahil sa kanya? Sir, hindi po manloloko ang madam. Hindi niya kayo niloko para magpakasal agad. Eh, kung maghabol sa kanya at nagmadaling ikasal. Sa laga kasal. Hindi ka nagapno ba yan? Kahit kamti. Pinkada ninyo kasal. Hindi para ikasal si Miss Dang yan. Hindi para sabihin sa buong mundo. Siya may umiyaw asawa. Gusto niyo ipahayag dito sa lahat. Sir! Sir, magsalita naman po kayo. Mamatay ka na! Ingat! Zaiwi! Zaiwi! Doktor, kumusta na siya? Tama lang pala. Basta walang komplikasyon, bukas na siya gagaling. Salamat, Doktor. Ginang, ang kasal bukas. Tuloy na maayos. Oo. Bakit ka pa nandito? Huwag yung sarili. Di ko sasa. Nabangga siya sa kutsi dahil sa'yo. Tapos ang galit lang sa'yo. Gusto mo bang mamatay siya? Principal sa'yo. Tama pala ang doktor. Ako talaga ang masakit na bahagi ng iyong alaala. Pasensya na at salamat. Sana maging masaya ka. Paalam. Ziwei. Lera, transdola. Ang hali na, hindi ka pa kumakain. Dali na. Bitiwan mo ako. Hindi ka talaga. Lola ko. Gusto mo bang bubugin kita? Sigaw ka pa ulit. Bubugin kita. Dito sila. Basa ka. Takbo. Okay ka lang. Okay lang ako. Salamat sa pagtulong sa akin. Ito para sa iyo. Huwag na. Basta okay ka na okay na. Para sa iyo na yan. Lizzie Wei. Paano mo nagagawa ito sa akin? Hindi ko ginawa! Hindi ko ginawa.